eager sila na buksan muli ang investigasyon ng flood control under naman sa bagong chairmanship ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Pia Cayetano, and Vice Chairman Senator Rodante Marcoleta. Base sa inyong advocacy, alin ba ang dapat na mas matimbang para sa inyo na unahin ng Senado? Ang impeachment ba o ang flood control scandal na sinasabing kinasasangkutan ng malalaki ng mga personalidad at posisyon dito sa pamahalaan ho natin? Yes, sir. No, una-una, we are not against the impeachment kasi due process yan. Kung may kasalanan ng ating Vice Presidente, so that's the due process. Pero kung akong tatanungin, priority muna yung flood control kasi ito yung pinakamalaking iskandalo pagdating sa corruptions ever since, no? It's involved of trillion of pesos ng taong bayan. Then i-priority mo ang isang impeachment na that is considered, for me, in my opinion, isang politika yan, no? Isang political rivalry. So ang pangunahing issue na gusto ng task force kasanang is the flood control. Kailangan malaman natin ang kabuang history at kailangan malaman natin kung ang investigation ba ay transparent, no? And I believe that the Senate Blue Ribbon Committee will conduct a transparent investigation, no? So we'll support the Blue Ribbon Committee. At the same time, priority na ipagdasal din natin, no? Na itong investigation sana walang gipitan, sana walang pagtakpan, at karapatan ng mamamayang Pilipino na malaman ang katotohanan, lalo pa sa amin sa task force kasanang from the very start, no? We are the one to file a complaint against the DPWH and other congressman, no? So for me, priority nyo na yung flood control investigation, tsaka lang yung impeachment. Ibig sabihin, parang sinasabi nyo na unahin muna itong billion piso na corruption issue kesa ilihis sa ang attention sa ibang usaping pampolitika. Yes, sir, no? From the very start, no? Yun naman talaga ang panawagan ng task force kasanang. From the very start, we are not against the impeachment kasi yan ang proseso ng batas. Pero ang tinatawag priority, ito yung ating panawagan from the very start, no? Kailangan na talagang umpisahan yung transparent investigation. At naniniwala tayo, no, itong pag-open ng Blue Ribbon Committee ay malaking bagay para malaman natin kung sino may tinatakpan at kung sino mang malalaking isda na dapat managot ay dapat managot. Do you want Saldico to appear? Yes, kasi if you remember, no, na ang ginawang state witness is no other than Bernardo, no? Yusek Bernardo, na alam naman natin na si Yusek Bernardo is the part of this kind of corruption. Pero naging state witness. So lalo pa kaya kung si Saldico ay magsalita, so napakalaking bagay kasi siya ang Chairman Committee on Appropriation. At alam ko marami siyang alam dyan na hindi natin mapakinggan. So if I invite, o kung invite nila Saldico kahit na Zoom lang yan, so malaking bagay for the investigations na malaman na walang tinatakpan talaga. Malaman ang dapat malaman. Managot ng dapat managot kasi yun ang kaligtasan natin na nakakahiya tayo sa international community na parang may pinagtatakpan ang mga investigations. So I hope by this time malaman na talaga kung sinong malaking involvement dyan sa corruption, lalo-lalo na yung pinaglaban ng task force kasana dito sa flood control anomaly. Sir, bilang kayo din, isa din kayo sa mga taxpayers, ano yung nararamdaman ho ninyo sa tuwing nababanggit ang flood control scandal, sa tuwing nababanggit ang corruption dito sa ating bansa? Iilan lang nakikinabang, and yet bilang taxpayer, nakikita mo din yung iba pang taxpayers ninyo natin na nasa mababang pamayanan mo natin, mamamayan, komunidad, na hindi compensated ang kanilang taxes na ibinabayad sa gobyerno. Yes, masakit, sir, no? Nakakasakit at nakakalungkot, no? Dahil tayo ay we required, no, na
mag-comply sa mga requirements, lalo na pagdating sa mga bayaran sa tax, no? Kino-comply natin. Pero malaman natin na hindi tama ang paggastos or may mga anomalya o may pagnanakaw na nangyari sa ating bayan. Masakit din yan being a taxpayer, at lalo na sa amin sa Task Force Kasanag, ng aming pinaglaban is good governance. So pag malaman namin na malarami palang korupsyon na nangyari sa bayan natin, nangyayari ngayon, no? So napakalungkot at masakit sa amin isipin na tayo ay naghirap para makomply yung requirements natin sa tax. Tapos malaman na lang natin na marami palang involved sa korupsyon ngayon na sir. Kaya yun ang aming panawagan, sana by this time, no, ipagdasal na natin na hindi na mangyari, na dapat matulugan na ang korupsyon na nangyari sa ating bayan. Kantay. Sir, may lumalabas din na issue na sinasabi na ikinatatakot ng ibang mga politiko, senador ang muling pagbubukas ng flood control probe sa Senado dahil nga naman mag-2028 na, malapit na ang eleksyon, baka tamaan sila, baka hindi na sila iboto ng mga tao. Anong masasabi niyo? Yes, deserved, no? Kung anong kasalanan na ginawa nila, so kailangan na kasi ng tao. Sino pang importante sa ating gobyerno? Yung buong bayan, yung ating institution, yung ating in general public, or sila lang na politiko? Yun ang ating katanungan. Sino pang pinaka-importante sa ating bayan? Yung tayong mga Pilipino, ang ating karapatan, ang ating bayan, ang transparency, or sila lang? Or sila lang na mga politiko na nandyan, na sila lang ang nakikinabang, halos malaki ng issue, tapos takot sila. Kung takot ka, di may kasalanan ka. Wala ka namang dapat ikatakot kung talagang wala kang kasalanan. So para sa akin, it's about time na kailangan kung sino man yung mananagot, panagutin natin. At para sa mga botante, ano ba ang dapat na isipin at pag-desisyonan nila pagdating ng eleksyon na? Yes, itong nangyari, sir, no, para sa akin, it's a big lesson. No? Malaking leksyon sa ating mga Pilipino na by next time, wag na tayong magpauto sa mga politiko. Ang pangit sabihin, pero kung akong tatanungin, correct me if I'm wrong, para tayong inuuto at tayo naman ay nagpapauto sa maliit na bagay na ilang taon naman nating sakripisyo. So we need a good leader, and I believe na marami pang matitinong Pilipino ay hindi lang binigyan ng pagkakataon. So it's a big lesson yung mga nangyayari ngayon, kahit alam naman natin incompetent, binubuto pa natin. So wake up call. Kailangan magising ang Pilipino sa kanyang karapatan at sa kanyang paninindigan. Do you see a brighter Philippines in the next? Yes, sir, no? Lalo pa kung ang ating ilagay na leader ay matapang, may prinsipyo, no? At totoong may malasakit, no? Yan ay naniniwala ako na we have a good future, no? Na ang ating bansa ay maibangon sa kahirapan at sa kahihiyan ngayon na nangyari sa ating bayan.